Good morning po mga idol at mga katropa. Meron akong nabiling iPhone dito. Basag po yung kanyang LCD. So abangan nyo po at ito po ay aking i-restore. Ano po? Gagawin natin, bubuhayin natin ulit po ito. Ang sira niya ito yung LCD niya basag. May basag siya rito sa bandang taas, tapos dito sa baba may pa ganun, no? May mga guhit. So at saka hindi po rin bumubuhay ito, no? Sira po yung LCD niya. Itong ano niya, balikurin ito, maraming sira sa tagiliran ng kanyang frame. So ang gagawin natin dito, bubuksan natin, tatanggalin natin itong basag na LCD para makita natin yung loob kung ano man magiging papalitan natin. So dito, sisikotin natin dito banda. Gagamit tayo ng tools na panikwat dito sa LCD niya. Yan, mga manipis na ano lang ganito. Yan, sisikwatin natin diyan. Yan. Sikwatin lang, may mga lock kasi diyan sa may ano nito. Saka may pandikit din kaso lang ano, na-blower ko na kanina kaya ano. Tanggal na rin yung pandikit niyan. Yan. Slide lang ganun para matanggal yung mga lock. Nakalock na lang kasi ito kasi wala na yung pandikit. Yan, dahan-dahan lang natin mga idol para sa ganun hindi pa madagdagan yung sira niya. Kailangan maayos. Ayan, natanggal na natin yung ano, naiangat na natin yung LCD. So dito, ayan yung bandang camera niya, yung flex niya, okay. So titingnan natin mamaya mga idol, i-disconnect muna natin sa board. Kasi dito sa LCD kasi kasama na yung front camera niya. Ano po? Kasama kasi nito itong iPhone 6 Plus na ito. Yan, tanggalin natin yung mga ano, screw dito. Itong metal plate na nakatakip sa kanya doon sa kanyang mga socket. Nakasakit kasi ito mga idol. Ito, tanggal na natin. Ito yung kanyang metal plate. Yan, maayos pa naman. So, disconnect natin yung LCD at saka yung camera. Maging yung receiving tone. Andiyan. Ayan. Ayan. Yung LCD niya. Yung touch niya ito. Ayan. Yan, nahiwalay na natin. So, inspect natin itong ano niya. So, may sira dito banda o sa may frame niya. Medyo kalawangin na rin. So, yan, linisan natin ito. Lilinisan natin ito mga idol mamaya. Yan. May marami ng dumi. At saka may kalawang na. So far ano, yung kanyang battery at saka tong ano good pa. So ang ano dito yung frame at saka itong button niya, may kalawang. So ito yung ano natin, yung kanyang volume button. Ayan, nagbabound siya kaso lang ano, yan. Linisan nga natin. Tanggalin natin ng kaunti para hindi na magkalat yung kalawang. So ito yung kanyang LCD. Titingnan natin yung ano, okay naman yung camera. Ito ang bagong LCD niya na ating ilalagay. Okay na ito, na-testing ko na. So ililipat lang natin yung mga piyesa na hindi dito sa luma. Ito yung sira. Yan, ililipat natin itong mga piyesa mga idol papunta dito sa bago. Pero una niyan ano, ating inspect ng maigi. Ito na yung bago. Tatanggalin natin itong dinikit nilang plastic cover dito. Yan. Dahan-dahan lang tayo dyan banda kasi nandyan yung flex ng LCD. So strip natin itong tape na to. Dahan-dahan lamang para hindi natin masira yung bagong LCD. Yan, dahan-dahan lang na ganyan. Ayan, tanggalin natin itong plastic cover na to.
Yan. Ilalagay nila yung plastic cover na yun mga idol para sa ganun hindi magkaroon ng corrosion dun sa bagong LCD. Tanggalin din natin itong mga ano rito, sticker na mga inilagay. Yung mga supplier ito eh. Mga supplier sticker yan. So, ayan. Ngayon, ililipat na natin yung mga pyesa na nandito sa lumang LCD na basag. Maging itong yung metal cover dito sa LCD. Metal support niya. Ilipat din natin. Tanggalin natin itong mga screw dito sa mga sidings niya. Ito metal na cover ito. Metal support. Ito na rin yung lock niya. Pinaka-lock ng LCD dun sa frame mamaya. Pag install natin. Ayan. Ilipat lang natin yan. Papunta dito sa bagong tanggalin muna natin sila. Meron pang dito sa taas. Isa pa. Ayan. Tapos dito sa baba. Tapos dahan-dahan natin iangat kasi nandyan din yung home button. Pati yung kanyang camera. So nakaipit dyan yung flex ng pagitan ng LCD at saka nitong metal frame na to. Metal cover na to. Ayan, natanggal na natin. So install natin dito sa bago. Ganyan. Ipesto lang natin dun sa pestuhan ng home button. Ipesto natin maigi. Ganyan. Yan, ilagay lang natin maigi dun sa kanyang spot. So, kanyang pwesto. Kailangan nakalapat ng mabuti para hindi nakabukol. Ayan. Ito rin yung kanyang metal plate dun sa home button. I-screw natin para hindi mag-twist at hindi lumulubog yung kanyang home button. Ayan. Tapos ibalik din natin yung mga screw. Tanggalin natin yan. Yan, kunin natin yung screw dito sa may bandang camera at saka sa earpiece niya. Nandito rin pala yung kanyang earpiece, yung kanyang receiving tone. So ililipat din natin yan. So ito, ilalagay na natin yung mga screw din sa mga siding lock niya. Yan, ilalagay itong metal plate na ito para support doon sa LCD para tumibay, tumatag siya. Kaya merong ganyan. Ayan, ilagay natin doon dahan-dahan. Ilagay natin yung mga screw. Kaya dahan-dahan ako dito mga idol kasi napakadelikado kasi nito. Kasi yung LCD nito, kaunting pagkakamali lang natin dito. Kaunting ipit, kaunting diin ay mag-crack siya. Ano po? Kaya na doble ingat upang sa ganun hindi po natin masira yung bagong LCD. Sayang lang yung puhunan mo dyan. Puhunan natin dyan mga idol. Sa pinambili. Ayan. Tanggalin natin yung mga dito. Ito yung flex ng camera at saka ng receiving tone niya. Install din natin ito dun sa bagong LCD. Kailangan nakapesto lahat yan sa taas. Pero bago yun, linisin muna natin para hindi madumi. Ayan, ipesto lang natin ng maigi dyan din para hindi nakabukol at saka hindi nakakalso mamaya. Kailangan nakalapat siya ng gusto at hindi nagtwi-twist para sa ganun maganda yung pagkaka-install natin sa LCD mamaya na hindi umaangat. Kasi hindi natin may lalapat yung yan, LCD mamaya doon sa kanyang frame kung nakabukol din po din sa mga camera at saka doon sa audio niya. Ilagay natin yung speaker niya.
yung receiving speaker tone. Saka natin na ilalagay yung metal plate niya. Tapos screw din natin ito mga idol, may screw ito. Ayan, ganyan lang. I-pwesto na lang natin ng maigi. Ngayon, ilagay na natin yung screw. Dito naman dito sa battery. Ibalik natin yung battery na detach natin. Kaya tinanggal natin yung battery kanina kasi chinek natin yung board. Chinek din natin yung battery. So, yung battery sa board okay mga idol. Wala siyang problema pati ito sa ating pang test kanina sa tester. So, naging sira lang dito itong kaya naging swertehan natin ito. Kasi buhay yung kanyang board. Bihira kasi tayo nakakabili ng ganito na buhay yung board. Kalimitan lahat 90% pa tayo nabibili natin kasi siyempre hindi bebenta ng may-ari yun ng hindi na magawa o di kaya talagang pang scrap na siya. Ayun okay na siya mga idol, buhay na. So ang lang natin dito, sana walang password para sa ganon gamit natin kagad. Ayan, tayo natin bukas. Habang nagbukas ilagay natin itong SIM. Ilagay natin itong SIM nya. Ako, bukas na mga ito kaso lang may password. So natin nito mga idol, kailangan na natin po itong unlock o di kaya alamin yung password dun sa may-ari na ating binilhan sa unit na ito. Kaya next time mga idol, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagtangkilik. Subaybayan nyo rin po akong aking YouTube channel. Yung mga video na aking ina-upload, ang full video ng aking ginagawa ay mapapanood nyo po doon. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Thank you po.